What's up mga kahusay? Nakita ko siya from ground up talaga. So doon ko nang nakita na parang ayaw ko ng gantong buhay, ayaw ko ng ganung buhay. Doon ako unang na-discover na since business course na rin ako, doon ako na-open up sa business. As a content creator naman, paano ka gumagawa ng hook mo? As a content creator, syempre yung ads kasi iba yung audience nun eh. Kasi Yes. target yun, di ba? Targeted yung ads. Pero yung content creator kasi, targeted din naman siya, pero pwede kasing yung target mo kasi sa content creator mo yung mga tao sa Pilipinas eh. So ako, pag gagawa ko ng catchy na hook sa content creation, talagang yung hooks na yung tawag dito, paano ba? Ano ko sabihin yan? Basta yung hooks na issue, parang ganun. Pag mahilig kasi, I mean, Mga Pinoy eh, no? oh, Pinoy talaga. Talaga natin tatanggapin na pag Pinoy talaga, mahilig sa chismis talaga yung mga ganun eh. 100%. Pag yung chismis yung content sa social media, ang daming views agad yun, matik yun eh. Yes. So, para sa akin, syempre, kailangan mo din ibenta yung content mo. So, ako minsan, gumagawa ko ng ganong style ng hooks, tapos tsaka ako sasabihin yung talagang yung topic mismo sa later part na. Pero yung hooks, kailangan ko lang siya lang mapapindot lang tapos mapanood. So, yung ganun. Parang ganun. So ano naman yung nagda-drive, kunya maganda na yung hook mo? Lalo na, especially as a content creator, di ba? Yung thumbnail mo, paano ang sikreto mo sa thumbnail being a content creator? Okay. Actually, Kasi yun eh. it's also part of the hook eh. Oo. Actually, napaka-importante kasi talaga sa content creation, unang-una is yung thumbnail tsaka yung title mo eh. Kasi, bago yung hook, kailangan mo muna makatch sila sa thumbnail tsaka sa title mo eh. So, hindi naman nila pipindutin yung video mo. Ibig sabihin, pag di nila pinutin yung video, hindi nila mapapanood yung hooks. So, bago nila pinutin yung video, ano ba yung unang makikita nila? Thumbnail tsaka title. So, yun yung, kumaga, funnel siya na bago siya mapunta, una, dapat i-catch mo sila sa thumbnail tsaka sa title. Tapos, pag-click nila, i-catch mo sila sa hooks. Siyempre, after nun, hindi lang naman dun matatapos yun eh. Siyempre, dapat sa buong content mo, talagang mariretain mo sila. Kasi, pwedeng mag-click sila, panoorin na lang yung hooks, tapos mawawala sila. Siyempre, din yun. Pangit din yun sa analytics mo pag ganun yung mangyayari. Kumbaga, actually, ako na-realize ko, yung social media parang din siya eh. Parang nag-evolve lang din talaga siya nabentahan ng mga tape dati. Kasi sa tape, hindi mo naman mapapanood pa yung tape nun na naka-display lang siya eh. Pero 'di ba nga sa pagalingan yun ng ng nakalagay dun sa cover niya. Tapos pagalingan ng title dun na maganda yung title. Parang ganun lang din yung social media. Nag-evolve lang siya na ngayon kasi pinipindot mo lang siya eh. Hindi mo na ilalagay siya sa player tapos i-play mo. Parang ganun lang din. Sa website bro, ang metric doon, yung tawag nila, pagka kunyari, pumasok sila sa website. Nag-click kasi sila dahil maganda yung copy mo sa mga meta titles mo para sa mga nag-SEO natin na nanonood. Doon mo sila mapapaklik yung sa meta titles and descriptions. Kasi wala namang image pa sa Google, lalo nung araw. So, pero pagka kunyari, hindi okay yung content mo rin, hindi siya catchy din, ang tawag doon, pag bigla silang umalis, bounce rate. Bounce rate. Oo. So, I think ganun din sa YouTube no? Parang, yung sinasabi mo kasi, yun yung naisip ko. Na, okay, sige, maganda nga yung thumbnail mo, maganda yung headline mo, napaklik mo nga, kaso pag tingin nila, pagpasok nila, boring naman. Umalis. Bigla silang aalis. So, swipe na. So, it will hurt your channel. Yeah. Yung analytics mo. Tapos, syempre, parang sa analytics kasi din sa social media, the more na nare-retain yung audience, the more na i-distribute yung video mo. So, if ever na nag-fail ka, na-hook mo sila sa thumbnail, sa title, tsaka yung hooks mo, nanood sila ng first 10 seconds ng video mo. Pero after umalis sila, parang mababang rate din yun ng distribution mo mangyayari sa social media mo. Hindi ka niya ikakalat. Hindi ka niya ikakalat. So, yun yung din sa social media. Kaya, din siya, talagang nag-work, hand in hand siya na nag-work. Hindi pwedeng magaling ka lang dito sa paggawa ng thumbnail, magaling ka lang sa paggawa ng title. Dapat sa paggawa din ng buong video mo, talagang din talaga. Kailangan kumpleto ka. Well-rounded ka dapat. Well-rounded ka dapat. Kaya siguro yung social media hindi rin siya, ako nahirapan din talaga ako noon sa social media, kaya nga 'di ba nag-proceed daw sa freelancing kasi wala pa masyadong kinikita sa social media kasi ibang game din talaga siya. Totoo. Aralin mo rin, ganun. Aralin mo rin talaga. Totoo. Ibang beast. Ibang beast din siya. Gets. Naging advantage mo ba yung pagiging content creator being a freelancer? Para sa akin, yun yung pinaka
tawag ko doon, unfair advantage ko. Kasi yung ibang freelancer kasi, nag-start sila mag-freelance, talaga wala silang alam sa content Marunong sila mag-edit, sabihin natin, or kung magaling sila sa service na ginagawa nila. Pero kasi, may idea ako kung paano yung gumagana yung content. Kasi kahit papano, may mga content din naman ako na mataas yung views bago ako nag-freelance. So, at least papano, naaral ko na din kung paano yung gumagana yung analytics, gumagana yung paggawa ng video, ano yung effective na video content. So, ako, naging advantage ko yun. Actually, nung na-close ko yung unang client ko, yung sinabi niya sa akin, yung mga content ko daw parang content Watch ni the full Mr. Beast. podcast Kaya on YouTube. pinili niya ako. So, yun yung advantage ko.